Magmamahal na nga ang mga pabahay, titindi pa ang backlog sa mga housing units sa bansa sakaling ituloy ang sinusulong na pagpataw ng VAT sa mga murang pabahay. Kaya may mga pumalag dyan. Saksi si Jam Sisante. Pabahay man ng gobyerno o low-cost housing ng private developers, walang value-added tax o VAT kung 3 million pesos pababa ang halaga sa ngayon. Pero tatanggalin na ang exemption na yan, oras na maisabatas ang tax reform package ng Department of Finance na pasado na sa Kamara. Ibang usapan naman sa Senado. Tingin ko ngayon, dadaan sa butas ng karayom yun dahil medyo malala yung system, ay yung sitwasyon dito sa pabahay. Malala na nga yung sitwasyon tapos lalagyan pa natin ng buwis. Pag nagkataon, magmamahal ng mahigit 50,000 pesos ang socialized housing, 200,000 pesos ang economic housing, at ng mahigit 3,000 pesos ang low-cost housing. 6.2 billion pesos ang makokolektang buwis ng gobyerno pag nagkataon. Pero tanong ni Senador Cynthia Villar na ang pamilya ay kilala sa negosyong real estate. Sulit ba ang kitang yan kung marami namang maaapektuhan? Sabi kasi ng isang grupo ng housing developers. It is the OFW who are the most buyers of this category, and therefore they are the most affected. Our buyers consist of 60-65% are OFWs, and the others are local, 30 to 35%. Here in behalf of the OFW and the minimum wage earner. I'm not here on behalf of our company because our company will not pay the VAT. They will pass it on, but tatanggalin yun. Eh, yun ang binibili ng mga OFWs from 500 to 3 million. O, ba't nyo tatanggalin? Lahat ng gobyerno in-sinuport yun. Ngayon, kayo lang ang magtatanggal niya. Sabi ng Finance Department, hindi raw otomatikong 12% ang madadagdag sa presyo ng mga bahay kapag pinatawan ito ng VAT. Yung binibili nilang materyales at mga kung ano-ano pa, may VAT yon. So yung VAT na yon nagiging part ng cost nila. Pero if they have VAT on their sales, they can offset the VAT on their purchases against the output tax. So it doesn't necessarily mean an increase of 12%. Pero magmamahal pa rin ang lupa't bahay at ang kasalukuyang backlog o kulang na 1.2 milyong housing unit kada taon para sa mga nangangailangan nito, mas titindi. Kung liliit ang economic housing, low-cost housing, mas kukunti din ang ipoproduce namin, and so the housing backlog na sinasabi natin will exacerbate. I hope that we can just reconsider the social impact. No? Kasi po, problema na nga ngayon. I think the kadamay issue, Mr. Chair, opened our eyes. Although we do not approve of it, but I think it opened our eyes, the eyes of the general public, that there is a problem in the housing sector. We will see if there are other means to address them. Magsasagawa pa raw ng karagdagang konsultasyon ang Senate Ways and Means Committee bago magdesisyon sa panukalang buwis sa housing. Bahagi yan ng tax reform package na inaasahang tatalakayin sa Setyembre ng buong Senado. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.